Delikado po pala, mga kaistorya, itong si former President Duterte kapag nakapwesto na si Donald Trump sa White House. Dahil ito pong pinagkakatiwalaang tao ni Donald Trump ay malapit na kaibigan, BFF ni Trillanes. Ay di po ba't si Trillanes, mga kaistorya, at si FPRRD ay magkaaway? Ito pong BFF na ito ni Trillanes na kanang kamay ni Donald Trump ay isang senador po ng Amerika at malakas po ang ugong-ugong na itong taong ito ay i-appoint ni Donald Trump bilang Secretary of State ng Amerika. Ay patay kang bata ka. Papaano na yung sinasabi ng mga didiles? Mga kaistorya, yung mga taga-team kapapaitan. Yung isa pang ay kilalang tao na ang sabi po niya ay best friend. BFF daw po ni former President Rodrigo Duterte. Si Donald Trump, ay paano yan? Ano sa palagay ninyo, mga kaistorya? ICC is waving na kaya? Legit po yung taong nagsabi, ipinost pa nga po niya sa X. Ito yan, ipakita ko sa inyo, mga kaistoryahan. Ako kasi itong mga didilis, masyadong mga excited. Ayan, palakihin ko nga. Ang may sabi po ay si Richard Hidarian. Ayan tinagpa nga niya yung mga didilis Ang sabi po, to DDS folks who thought that Trump will rescue Duterte, the incoming US Secretary of State is not only tough on China, galit po kasi ito sa China, itong taong ito but also a good friend of Senator Trillanes, right? Trillanes, tinagpa niya si Trillanes. Mga kaistorya, ito daw umano ay incoming Secretary of State. Hindi lang ito mga istorya matigas o galit sa China, kundi ito po ay isang malapit na kaibigan ni Trillanes. Ayan po, yan po yung taong yan Yan po si Senator Marco Rubio ng Amerika, mga kaistorya. Ito yan basahin natin New York Times yan mainstream ng Amerika yan. Trump expected to name Marco Rubio as Secretary of State. The President-elect appears to have settled on Florida Senator, Senator po yan ng Florida, who has taken hardline positions on China, Iran, and Venezuela to be the nation's top diplomat. Ayan yung sinasabi, mga kaistorya. President-elect Donald J. Trump is expected to name Senator Marco Rubio of Florida as his Secretary of State. Three people familiar with his thinking said on Monday as Mr. Trump moves rapidly to fill out his foreign policy and national security team. Paano na yan, Paano na yan? Yung mga didilis dyan, asa na yung sinasabi ninyo? Asa na yung sinasabi ninyo na best friend ni Donald Trump? Si tignan niyo ito. Anti-China ito Mr. Rubio has been among the most outspoken senators on the need for the United States to be more aggressive on China. Ang gusto nitong si Rubio, mas maging matapang, mas maging mahigpit, mas maging agresibo ang Amerika sa China. He has adopted positions that later became more mainstream in both parties. Ayan na nga ba ang sinasabi ko, mga kaistorya? Ang sabi, kung iniisip daw ng mga didilis na i-rescue, isasalba ni Trump si Duterte, naku, sablay po yan. Dahil yung magiging Secretary of State ng Amerika ay hindi lang galit yan o tough o matigas sa China, kaibigan pa ni Trillanes. Paano na yan?
Yan na nga bang sinasabi ko eh. Kumbaga, nagbilang na agad ng sisiw, hindi pa napipisa yung itlog. Ang masama mo nito, mga kaistorya, yung binilang na sisiw, kahit hindi pa napipisa yung itlog, ay yung mga itlog pala yung mga bugok. Agay, agoy, hindi mapipisa, hindi magiging sisiw. Yan na nga yung sinasabi ko sa kanila eh. Sablay. Ano na tayo? Oo, walay pulos. Tigilan na ninyo mga kapalahubog. Siguro ay kon pa kayo. May tawag dito yung pagka nalasing. Tas pagising sa umaga, anong tawag dyan? Hangover. Tuloy, dagdag na balita, na bluff na naman tayo ni former President Rodrigo Duterte kasi po mga kaistorya sabi niya, let's do it daw po. Haharap na siya sa House Quad Committee hearing. Ayun pala, bago niya yung sinabi mga kaistorya, nauna nang nagkansela po ng hearing ang Quad Committee. Ay ano na tayo, oo. It's a bluff. Ito sabi, dating Pangulong Rodrigo Duterte, walang formal na pasabi, nadadalo sa pagdinig bukas sa social media lamang umano kumalat na pupunta si Duterte nung kansilado na. Ang pagdinig ay hindi nagpasabi sa Quad Committee na pupunta sa social media lamang sinabi. Bukod pa ron, ay kansilado na yung hearing ng Quad Committee. Nauna nang nagkansila, taliwas din umano ito sa sulat ng abogado ni Duterte na hindi na ito kailangang dumalo sa pagdinig dahil humarap na sa Senado. Ano na tayo? Oo. Ito pa, inquirer ha. Makabayan black lawmakers call out former President Rodrigo Duterte for planning to visit the House premises on Wednesday in what they believe is a publicity stunt, drama lang. As he was properly informed that there is no Quad Committee hearing tomorrow. Nung sinabi ni Duterte, bago pa sinabi ni former President Rodrigo Duterte na dadalo siya sa hearing ng Quad Committee, alam na umano niya na kansilado na ang hearing kinabukasan. Ngayon yun. Alam na pala niya na kansilado ang hearing, tapos sasabihin niya, attend siya. It's a bluff. Ano na tayo? Dagdag na balita. Inamin ni dating Senator Laila de Lima na hindi pa niya mapatawad si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Grabe namang sama ng loob. Ikaw naman namang makulong ka ng 7 taon nang dahil kay former president na wala ka naman kasalanan, sabi ng korte. At ang totoo, sumasakit ani ang ulo niya tuwing makikita o maririnig niya itong nagsasalita agay. Ultimo boses po ng dating presidente ayaw nang marinig ni Laila de Lima. Ano na tayo? Ito na yung sinasabi niya si Garmay nakalayas na sa Pilipinas. Abay, naaresto daw po sa Amerika. Sabi nga, pati na daw po yung kanyang anak. Sabi sa isang balita, mga kaistoryan, sabi dito, Garma arrested in California, DOJ reports. Ang may sabi niya na yung DOJ. The DOJ confirmed that the retired Police Colonel Royina Garma has been, has been arrested in California. Mamaya ka ng cellphone ka. In a statement on Tuesday, ang pangit kasi ng tunong, quick! Pang-asar lang. In a statement on Tuesday, November 12, DOJ spokesperson Asik Miko Clavano, kilala ko yan, may picture kami yan reported that Garma, along with another individual, was arrested and detained in San Francisco on November 7. The arrest was made based on information provided by the PNP and the DILG. Sabi po mga kaistorya ni Secretary Remulla ay nagbigay na umano siya ng utos sa Immigration Commissioner na si Joel Viado na simulan umano ang proseso, mga kaistorya, para maibalik si Garma dito sa Pilipinas. Yan yung sabi po dyan, mga kaistorya.
Clavaro expressed hope that Garma, despite the lifting of her contempt order by Congress, would cooperate with ongoing arising from congressional hearings. Dahil na lift na umano yung contempt order sa Congress na kay Garma, ay umaasa pa rin si Clavano, mga kaistorya, na makikipag-cooperate pa rin ito si Garma sa hearing dyan sa Congress. It is fervently hoped that despite the lifting of her contempt order by Congress and due to the pending investigation of the matters arising from the congressional hearings, she will still be willing to cooperate and collaborate with the Philippine government, Clavano stated. Garma had been cited for contempt by the House Quad Committee in September, through the order was later rescinded. Binawi din pala yun. Hindi ko kayo shout out isa-isa kasi may nakakaligtaan akong mabanggit na bansa para maging fair ako sa lahat ng mga sulit kaistorya natin. Ganito lang gawin natin. Shout out po sa lahat ng mga sulit kaistorya natin sa buong mundo. Mabuhay po kayong lahat. Mga kaistorya. Salamat sa inyong lahat at higit sa lahat ay salamat sa ating Panginoon. Salamat po dahil lagi kayong nanonood sa inyong lingkod, laging nag-aabang, laging sumusuporta at lagi pong isinishare ang mga contents ng inyong mga lingkod. Alam nyo mga kaistorya, ako po ay tumataba ang puso dahil po sa pagsuporta ninyo. Mga kaistorya. So pakishare po at pakilike. Ayan na nga. May ko nag-comment ba dyan, didilis? Walang asaran ay sila nga Okay, sa susunod po ulit na content, mga kaistorya, mabuhay po kayong lahat ulit, shout out sa lahat ng mga sulit kaistorya natin sa buong mundo. Muli ako po si Juan, historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito, ang bansang Pilipinas.